Mugto ang mga mata ni Yomi nang gumising siya. Kaya naman maaga pa lamang ay naligo na agad siya upang ayusin ang kanyang sarili at makapaglagay ng concealer sa ilalim ng kanyang mga mata. Ayaw niyang pag-alalahanin ang kanyang ate Fiona kung makikita nitong namumugto ang kanyang mga mata. Lumabas siya sa kanyang kwarto pagkatapos niyang maligo, magsipilyo at magbihis. Balak niyang mamasyal ngayon upang hindi niya isipin ang lalaking dahilan ng kanyang magdamag na pagyak. Balak niya rin makipagkita sa mga old friends niya. "Oh, anyari sa'yo?" Napahinto si Yumi sa pagbaba sa hagdanan nang makasalubong niya ang kanyang ate Fiona. Paakyat naman ito sa hagdanan nila. Ate, bakit namamagay ang mga mata mo?" Kunot noong tanong ng ate Fiona niya. Nagtataka ito kung bakit namumugto ang kanyang mga mata. Hindi niya pala naitago sa pamamagitan ng concealer ang pamamaga. Nanood kasi ako ng K-drama kagabi. Sobrang nakakalungkot yung ending, kaya umiyak ako ng husto. Ay sus, panay ka pa rin K-drama dyan eh. Bakit hindi mo nalang sagutin si Yoshi para magkaroon ka na ng tunay na love life? Naunahan ka na tuloy ni Happy. Ayon, magkasama sila ni Yoshi ngayon. Nasaan sila ate? Tanong niya upang hindi na nito usisain pa ang pamumugto ng mga mata niya. Abay nagdit yata. Mukhang napilitan lang si Yoshi. Ganon ba ate? Ikaw, saan ang lakad mo? Bakit bihis na bihis ka? Makikipagkita lang ako sa mga college friends ko ate. Saan? Sa mall sa Makati lang ate. Sagot niya. Kasama mo ba si Celine? Tanong nito. Umiling siya. Hindi ate, ibang friends ko ang kikitain ko. Habang narito pa ako sa Pilipinas, makipagbanding na ako sa kanila. Pagbibigyan ko na. Parating na sila mama at sila tita mamayang gabi, kaya agahan mo lang ang uwi mo para sabay-sabay tayong maghapunan. Sige ate. Matamlay niyang sagot. Bakit parang may problema kayo, Mi? Nagtatakang tanong ng ate niya. Ngumiti siya upang hindi na mag-alala pa ang ate niya. Malungkot lang ate. Hindi lang ako makapag-move on sa napanood ko kagabi. Wala naman akong problema. Malungkot talaga no pag walang love life. Napapangiting tukso sa kanya ng ate niya. Bumaba na siya ng hagdanan at kunwaring napapangiti siya. Kahit ang totoo ay nahihirapan na siyang kausapin ang ate Fiona niya. Pakiramdam niya ang laki-laki ng kasalanan niya sa ate niya. Sige na ate, aalis na ako. Napatigil siya sa pagbaba ng hagdanan nang makita niya si Terence na nakaupo sa kanilang sofa. Ay butiki. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib nang makita niya ito. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso at parang mabibingi na siya sa tunog niyon. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Mukhang hindi rin ito nakatulog ng maayos kagabi dahil sa pangangalo mata nito. Ngunit napakagwapo pa rin ito sa suot nitong business suit. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito na mas lalong nagpagwapo rito. Mukhang papasok pa lang yata ito sa opisina nito base sa porma nito ngayon. Ngunit anong ginagawa nito sa bahay nila? 10:00 pa lang ng umaga. Napakaaga naman yata nito bumisita sa ate niya. Tumawa ang ate Fiona niya na nasa likuran na rin niya. Sinundan pala siya nito pababa ng hagdanan. Yumi, kape ka kasi ng kape. Natatawang sabi ng ate Fiona niya. Magugulatin ka pala. Nakatingin ito sa kanya, ngunit blanko lamang ang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Tinitigan siya nito.
Pakiramdam niya ay sinusuro nitong maigi ang kanyang mukha. Marahil napansin rin nito ang pamumugto ng mga mata niya. Bumaba ang tingin nito sa kanyang suot na damit. Naka-floral simple dress lamang siya na tinirnuhan niya ng white slippers. Balak niya lang mag-ikot-ikot sa mall upang makalimot. Napansin niyang naningkit ang mga mata nito nang mapatingin ito sa mga hita niyang nakalantad sa suot niya na dress. Medyo maiksi kasi ang suot-suot niya, kaya kitang-kita tuloy ang dalawa niyang makikinis na hita. Pakiba nito. She cleared her throat before saying anything. Baka kasi mapapiyok pa siya nang wala sa oras. Nandito pala ang fiancé mo, ate. Tumalim ang tingin ni Terence sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Oo, nagdala lang siya ng fruits para sa amin ng baby ko. Ayun no. Napatingin siya sa katapat nitong center table na may nakapatong roon na isang malaking basket na punong-puno ng mga iba't ibang klaseng mga prutas. Pakiramdam niya ay may kumurot sa puso niya. Wala naman siyang karapatan magsilos, ngunit heto siya at nakakaramdam ng ganoon. Sige, maiwan ko na kayo. Paalam na lang niya sa mga ito. Tinalikuran na niya ang mga ito. Hindi niya kasi maitago ang selos na kanyang nararamdaman. Teka lang, Yomi, sumabay ka na kay Terence. Sa Makati City rin ang office niya eh. Right, honey? Pwede mo bang idaan sa mall itong kapatid ko? Di na kasi to sanay mag-commute eh. Matagal rin kasi siya sa Japan kaya... Ayoko, ate. Gusto kong mag-bus ngayon. Putol niya sa pagiging makwento ng ate Fiona niya. Baka kasi buong kwento ng buhay niya ay maikwento na nito kay Terence. Sige, isasabay ko na ang kapatid mo. Sabi ni Terence bago ito tumayo sa pagkakaupo nito sa kanilang sofa. Mukhang hinihintay lang talaga siya nitong magising. Oh, ayan naman pala oh. Sumabay ka na sa kuya Terence mo. Makakatipid ka pa. Sabi pa ng ate niya. Nais niyang mapaikot ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya. Baka kasi makahalata pa ang ate Fiona niya na meron siyang inis kay Terence. Huwag na ate, nakakaya naman kay Kuya Terence. Parang gusto niyang masuka kapag tinatawag niya itong kuya. Mas nasanay kasi siyang tawagan itong bibi. Huwag ka na mahiya. Mas mahiya ka kapag tumanggi ka pa. O siya, sige na. Baka malit pa itong si honey ko. Lumapit ang ate Fiona niya kay Terence at humalik ito sa pisngi ng binata. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot sa kanyang puso dahil sa ginawa ng ate niya. Mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin sa mga ito. Napakuyumrim ang kanyang mga palad dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilan makaramdam ng panibugho. Nagsiselo siya. Nagsiselo siya sa pagmamay-ari ng kapatid niya. Lalo tuloy siyang naiinis sa kanyang sarili. Nauna na siyang lumabas ng kanilang bahay. Lalagpasan sana niya ang itim na kutsi ni Terence nang biglang may humawak sa pulsuhan niya upang pigilan siya. Ibang kutsi na naman ang gamit nito ngayon. Ilang kutsi ba ang pagmamay-ari nito? Sakay. Seryosong utos sa kanya ni Terence. Napakalapit ng mukha nito sa mukha niya na para bang sinasadya talaga nito. Bitawan mo ako. Hindi ako sasabay sa iyo. Tumingin siya sa pinto ng kanilang bahay dahil baka makita sila ng ate niya. Mabuti na lang at hindi ito sumunod para ihatid sila. Kanina pa kasi ito nadudumi kaya hindi na sila nito hinatid palabas ng bahay at dumaritso na agad ang ate Fiona niya sa banyo upang dumumi.
Sasakay ka o sasabihin ko na sa ate mo na girlfriend kita? Napalunok siya sa kaseryosohan nito. Tinatakot mo ba ako? Nanggigigil na tanong niya. Halos mapaatras siya nang mas ilapit pa nito ang gwapong mukha nito palapit sa mukha niya. Oo, kaya sumakay ka na bago pa kita halikan dito at baka makita ng mga kapitbahay nyo kung gaano ako kasabik halikan ka. May halong kapilyuhan nitong sambit sa kanya. Sinulyapan pa nito ang kanyang labi kaya napalunok siya. Tinulak niya ito sa bandang dibdib nito. Pinamulahan agad siya ng kanyang mukha. Napabilis na naman ito ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang magagawa kundi sumakay sa kutsi nito. Pero doon siya sa likod sumakay. Hindi na siya pinalipat sa harapan ni Terence dahil baka magbago pa ang isip niya. Sumakay na rin ito sa driver seat. Sasakay rin pala, ang sungit-sungit pa. Napairap na lang siya rito nang umiiti ito bago paandarin ang kutsi nito. Nakabukas na ang gate nila, kaya dire-diretso na lang itong nagmaniho palabas ng kanilang gate. Napatingin siya sa tabi nito. Meron kasing isang malaking bukay ng pulang rosas ang naroon. May mamahalin na ring brand ng chocolate ang nasa loob ng isang kulay puting paper bag. That's for you. Napalipat ang tingin niya kay Terence nang magsalita ito. Nakatingin ito sa kanya mula sa maliit na salamin sa gitna ng kutsi nito. Nakita nito ang pagtingin niya sa bulaklak at tsokolate. Kumunot ang kanyang noo kahit napapabilis na naman nito ang tibok ng kanyang puso. Aanhin ko yan. Nakalimutan mo lang yata yung ibigay sa ate ko. Hindi pa naman tayo nakakalayo. Pwede mo pang iliko ang kutsi mo para bumalik sa bahay namin. Nakasimangot niyang sabi habang nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Nakakaramdam na naman kasi siya ng silos. Napabuntong hininga si Terence. Para sa'yo yan. Peace offering ko yan sa'yo, baby. Hindi ko kayang nagkakatampuhan tayo eh. Tumingin siya dito muli dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tumawa siya ng pagak. Anong nagkakatampuhan ka dyan? Nag-break na tayo at nagkaroon na tayo ng closure kahapon. Hindi tampuhan ang tawag doon. Break up ang tawag doon, no? Pumayag ba ako? Pag hindi nga sabi ako pumayag, ibig sabihin, hindi valid ang break up na yon. Kunot nooring sagot ni Terence sa kanya. Ewan ba niya kung bakit? Mas nagiging gwapo ito sa kanyang paningin kapag ganito ang pinapakita nitong ugali sa kanya. May palabi-labi pa kasi itong nalalaman na parang nagpapakyut at nagpapaawa pa sa kanya. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Ewan ko sa'yo, tigilan mo na nga ako. Nagtampo lang ako sa'yo kahapon dahil niyakap mo yung unggoy na yon. Gusto mo balian ko pa yun ng buto eh. Hindi unggoy si Yoshi. Ikaw nga yung unggoy eh. Babalian ko talaga ng buto yon. Ibaba mo na lang ako dyan sa kanto. Sasakay na lang ako ng bus. Sa tingin mo, papayagan kitang umalis ng ganyan ang suot mo? Kita ko na si Pikachu eh. Napakuno tuloy ng husto ang kanyang noo. Sa tingin mo rin ba, may karapatan kang pagbawalan ako ha? At sinong Pikachu ang sinasabi mo riyan? Tumawa ito habang pailing-iling. Mamaya, kikis ko si Pikachu para malaman mo kung sino. Pilyo itong ngumisi habang patingin-tingin sa kanya. Lalo itong gumagwapo kapag nakangiti ito. Manyak! Bulyaw niya kay Terence nang magits niya kung anong Pikachu ang sinasabi nito. Walang iba kundi ang pagkababae niya. Bakit kasi ganyan ang suot mo? Pakialam mo ba? Inis niyang tanong kahit deep inside ay malapit na siyang yumakap kay Terence.
Miss na kasi niya ang unggoy na ito. Panay pa ang ngiti nito, kaya mas lalo niya itong nami-miss. Hindi ka pwedeng magsuot ng ganyan. Pero kapag tayong dalawa lang, kahit wala kang suot ayos lang. Pero nito sa kanya, kaya napahampas siya sa balikat nito. Bahagya niya pa itong kinurot sa braso nito. Ang tigas. Ang tigas ng muscle nito sa bandang braso. Chansing ka. Pero nito sa kanya dahil kinurot niya ang muscle nito. Che, ibaba mo na kasi ako eh. Pinalo na lang niya ulit ang balikat nito. Saan ka ba kasi pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Dahil wala na tayong relasyon, Terence. Ano ba sa board na break up ang hindi mo maintindihan? Wala, di ko yun maintindihan kahit ipaliwanag pa ng alien. Ikaw ang alien eh. Muli niya itong kinurot sa braso dahil hindi nito siniseryoso ang mga sinasabi niya. Aw, masakit na yun ah. Gigil ka na naman sa akin eh. Mamaya na. Hinaplos ni Terence ang sarili nitong braso. Nasaktan yata ito sa pagkurot niya. Nakonsensya tuloy siya at hinaplos niya rin ang braso nito. Hindi na niya naisip ang ikinikilos niya. Sorry, napalakas yata ang kurot ko sa iyo. Ikaw naman kasi, napakakulit mo eh. Sabi niya habang hinahaplos-haplos ang braso nito. Sweet naman. Natigil lang siya nang ma-realize niya ang kanyang ginagawa. Napalo niya tuloy itong muli. Sweet mo mukha mo. Ibaba mo na nga ako. May pupuntahan tayo. Relax ka lang dyan. Save your energy. Ayoko nga. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Ituloy natin ang relasyon natin. Natigilan siya dahil seryoso na ang guwapong mukha ni Terence. Napatingin siya rito habang nagmamaniho ito. Tinatanong mo ko kahapon kung anong plano ko sa'yo. Plano kong piliin ka habang inaayos ko pa ang sitwasyon namin ng ate mo. Maniwala ka lang sa akin na nagsasabi ako ng totoo. Wala talaga kaming relasyon ng ate mo. Natahimik siya sa likuran ng kotse ni Terence dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya, tumagos sa kanyang puso ang sinabi nito. Plano nitong piliin siya? Ibig bang sabihin, plano nitong seryosohin ang relasyon nila? Paano ang ate Fiona niya? Pero paano rin kung nagsasabi ito ng totoo? Ayokong maging kabit mo. Hindi ka kabit. Nag-iisa ka lang. Wala ka naman kakabitan. Dahil walang kasal na magaganap. Napanganga siya sa sinabi ni Terence. Anong wala? Halos nakalatag na nga ang lahat ng paghahanda para sa nalalapit na kasal ng mga ito eh. O wala. Dahil nasisigurado kong hindi ako ang nakabuntis sa ate mo. Nakapag-DNA test ka na ba? Hindi pa, pero sigurado ako na wala talagang nangyari sa amin ng ate mo. Napabuntong hininga siya habang napapaisip siya. Hindi ka pa pala nakakapagpa-DNA test eh. Paano kung anak mo pala? Just trust me. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ni Terence. Kaya naman natahimik na siya sa likuran habang pinag-iisipan na ang lahat. Ano kayang istorya sa likod ng pagbubuntis ng ate niya? Mukhang nagsasabi naman ng totoo si Terence at mukhang seryoso naman ito sa kanya. Hindi na siguro masama kung pagbibigyan niya ang naudlot nilang relasyon, di ba? At isa pa, hindi niya rin ito matiis. Miss na niya ito. Kung itutuloy natin ang relasyon natin, pwede bang huwag muna natin ipaalam kahit kanino?
Napaprino ito sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata nito nang lumingon ito sa kanya. What did you say? Hindi makapaniwala nitong tanong sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi bago ito sinagot. Sabi ko, pwede bang secret na lang muna ang relasyon natin? Unti-unting nanlaki muli ang mga mata nito sa pagkabigla bago ito napangiti ng husto. Halos mapunit na ang pisngi nito sa lapad ng pagkakangiti. Helia! Lumabas ito ng kotse. Mabuti na lang at walang gaanong sasakyan ang dumadaan sa kalye na iyon. Pumasok ito sa backseat upang tabihan siya. Niyakap siya ng mahigpit ni Terence bago siniil ng halik ang kanyang labi. Napasinghap siya dahil sabik na sabik ang paghalik nito sa kanya. Unti-unti niyang tinugon ang mapusok na halik ni Terence. Thank you, baby. Akala ko ayaw mo na talaga sa akin. Sambit nito pagkatapos ng makapugtong hiningang halikan nilang dalawa. Hingal na hingal pa ito habang sinasabi iyon. Sino ba namang aayaw sa'yo? Hindi ko nga alam kung anong nakita mo sa akin para pilitin akong maging girlfriend mo pa rin eh. Hinahaplos niya ang braso ni Terence habang nakadikit ang noo nila sa isa't isa. Hawak nito ang likod ng ulo niya. Lahat ng gusto ko nakita ko sa'yo. Hindi na nga ako makapagtrabaho kakaisip sa'yo eh. Malambing na sambit ni Terence sa kanya. Pero paano ang ate ko? Sabay natin alamin kung bakit niya ako pinipikot. I know she have her reason. Muli siyang hinalikan ni Terence kahit kapwa hinihingal pa sila. Nagsisilos ako sa inyong dalawa. Ngumiti ito at kinurot ang mga pisngi niya. Don't worry, ako rin eh. Nagsisilos ako sa inyo ng unggoy na kaibigan mo.